ng ginastos nila sa'yo, sinisingil na nila. Apo. Kasi gusto mo nang mag-back out. Apo. Bakit ba gusto mo nang mag-back out? Ang tagal nila pa-deploy sa akin. Ilang buwan ka nang naka-standby? Noong April Hanggang ngayon? Apo. 8 buwan na? Apo. Sabi daw mag-antay lang daw ako. Sabi ko, ma'am, hanggat kailan ako mag-antay kasi may pamilya ako, may anak ako. Okay. Tapos yung anak ko, iniwan ko sa kapitbahay ko para lang mag-apply ako. Pag ganyan po katagal na paghihintay ng ating OFW, malamang sa malamang baka wala nga talagang trabaho naghihintay sa kanya. Hindi po dahilan na kung sinasabi nila na may obligasyon ng ating OFW na sabi na ginastos daw, no? Para hindi po ibigay ang kanilang dokumento po upon the demand of the workers. Bawal po yan yung tinatawag nating withholding of travel documents po, no? Yan po ay isa sa mga strictong pinagbabawal po ng ating DMW, ng DMW Rules and Regulations po. Bakit nyo po kailangan i-hold ang sinasabing passport again? That is a personal property. Kung mistulang sangla ATM nga, bawal. What more ang passport? Dito po ako sa Bitag kasi irereklamo ko po yung agency ko na Happy World kasi yung passport ko hinold nila, ayaw nila ibigay sa akin. Noong April ako nag-apply sa kanila, hanggat ngayon hindi pa ko nila napaalis. So hindi naman sana ako mag-back out kaso lang nainip na ako sa sarili ko kasi kasama ko na nahuli, nauna pa sa akin. Hanggat ngayon wala pa rin ako employer. Sabi ko, ma'am, ex-abroad naman ko, bakit hindi niyo pa ako napaalis? Tapos maraming naman employer na tumawag sa akin, na ini-interview ako, kaso lang hindi nila kaya daw ang presyo. Kasi mahal daw binta nila sa akin. Sabi ko kay ma'am, pwede ko bayaran ang passport, 7,000, pero ang 10K nga sa agent ko, sa sunod ko lang bayaran pag may pera ako. Sabi daw, hindi pwede. Yun nga sabi sa akin, mag-antay ka lang. Sabi ko, ma'am, hanggat kailan ako mag-antay? Kasi may anak ako, may pamilya ako, nakatunga nga ako dito. Tapos akin passport yan, sariling passport ko yan. Tapos bakit i-hold pa nila sa akin? Tapos nakikiusap naman ako sa agent ko tsaka sa agency ko. Ayaw ko ng agency ko kausapin kasi ang gusto daw kaming dalawa ng agent ko makipag-usap. Ko nga makuha kong passport sa kanila para makaalis ako, para mabigay ko ang gusto ng anak ko kasi nag-aaral siya. Ano pong pangalan ng agency na nirereklamo niyo? Happy World. Si Happy World, first time po niyo bang lumapit sa Happy Opo, World? first time. Ano pong inilapit niyong serbisyo sa Happy World? Bakit po kayo pumunta sa opisina nila? Ako po lumapit sa kanila at saka nag-apply. Nag-apply para Opo. saan po? Para matrabaho sa ibang bansa. Tapos matagal na ako na nag-apply. Noong April hanggat ngayon hindi pa ako nila napaalis. Kompleto ka na ba sa dokumento? Pag Opo. sinabi kong dokumento, may passport ka na ba? Or sila ang nagproseso nun para sa'yo? May sariling passport ako po. Binigay mo sa kanila? Opo. O ngayon, anong usapan nyo sa Happy World? Anong magiging setup? Kasi yung sabi nila na bayaran ko daw ang 17,000 na nagnastos nila sa akin bago nila ibigay yung passport sa akin. Gusto nilang bayaran mo yung passport na 17,000? Opo. Bakit daw? Kasi Sa'yo yun. Sabi mo, ikaw nagproseso ng passport mo. Kasi ang ginastos daw nila na sa pagmedical, pagkain ko, tinira ko sa bahay nila, pamasahe papuntang agency, sinisingil nila sa akin. So, may mga accommodation silang binabanggit, tsaka pagkain. Na umabot ng 17,000? In short, lahat ng ginastos nila sa'yo, sinisingil na nila. Apo. Kasi gusto mo nang mag-back out. Apo. Bakit ba gusto mo nang mag-back out? Sinabihan ko naman sila bakit ang tagal nila pa-deploy sa akin. Ilang buwan ka nang naka-standby? Noong April Hanggang ngayon? Apo. April, May, June, July, August, September, October, November, December, 8 buwan na. Apo. So wala pa ring update? Bakit Wala hindi ka po. nila mapadala sa ibang bansa? Wala po. Anong sabi? Sabi daw mag-antay lang daw ako. Sabi ko, ma'am, hanggat kailan ako mag-antay kasi may pamilya ako, may anak ako. Okay. Tapos yung anak ko, iniwan ko sa kapitbahay ko para lang mag-apply ako. Sabi ko sa kanya. Ma'am, so yung ibig sabihin, ang sinasabi ng agency na parang kasalanan mo pa kung bakit ka aalis sa agency kaya iniipit namin yung passport mo dahil may mga inilabas kaming pera. Well, kung tutuusin mo, ma'am, no, walang karapatan ng sino mang agency na mag-hold ng passport. Yung sa usapan naman na sinasabi doon sa mga ginastos nila,
kung tutuusin mo, kung one day ka palang sabihin natin na hindi pa pumapasok, sabihin ng one day, tapos bigla ka nag-back out, then baka maybe magkaroon ng problema. But 8 months ka nang pinag-aantay with the promise na ikaw ay dapat makakaalis. So, syempre sa ngayon, anong pangkakain mo sa mga anak mo or kung sa pamilya mo, anong magiging gastusin mo, lahat yun dahil wala ka pang trabaho doon sa abroad na dapat ikaw ay tatrabahuin. Tama po ba? Opo. So ngayon naman parang yung agency, aalis ka na lang para maghanap ng ibang agency. Ito namang agency, parang ayaw ka pa paalisin, hindi ka na mabigyan ng trabaho, ayaw ka pa paalisin. Para mas magawa na natin na agaran aksyon dito kay ma'am, kausapin na natin ngayon yung Director ng Migrant Workers Protection Bureau ng DMW na si Attorney Eric Dulete. Attorney Eric, no, medyo nakakalungkot lang yung ganitong klaseng pangyayari, sir. So Attorney, ano po magagawa ng inyong tanggapan? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi din po pwede na i-hold ng agency ang passport ng isang mamamayan natin na balak sana mag-OFW. Naku sir, tama po kayo, no? Bawal na bawal po yan yung tinatawag nating withholding of travel documents po, no? O yung tinatawag nating denying the release of the travel documents ng ating OFW. Yan po ay isa sa mga strictong pinagbabawal po ng ating DMW, ng DMW Rules and Regulations. And hindi po dahilan na kung sinasabi nila na may obligasyon itong ating OFW na sinasabi na ginastos daw, no? Hindi po yan pwedeng maging dahilan din para hindi po ibigay ang kanilang dokumento po upon the demand of the work. Yan po ay malinaw na paglabag po sa ating regulasyon. And sige po, ang gawin po natin, patawag po natin yung ahensya, no, agad-agad po para may balik po natin yung passport po natin sa ating OFW. Clear naman yung attorney, pero ano po nga magiging kaukulan din na possible parusa dito po sa sinasabing agency? Serious offense po natin. So, pwede po makasuhan, saka kung may sinacharge po sila na ibang mga, yung narinig po natin kanina, no, yung mga iba't ibang fees na hindi naman dapat nila sinacharge. So, yan po, pwede po masuspend po ang license nila sa ginagawa po nila. O, Attorney Eric, itatanong ko lang po, as a matter of practice kasi, Attorney, parang talagang kinukuha ng mga agency yung mga passport ng mga aplikante. Tama po bang sinosurrender ng isang OFW applicant sa agency nila yung passport? Ganito po, depende po kasi yan kung ang regulasyon po, halimbawa, kasi po tayo ay nagbibigay ng mga dokumento, kasama po yung submission ng mga credentials po natin, for purposes, halimbawa po, na mabisahan, no? Pero dapat po, bago mag-submit ng mga ganito, dapat po, meron, ang tanong po ba dyan, itong worker na po ba ito, mayroon ng trabaho, may contracted na, may offer na ito, no? Kasi kung ipaprocess na po, halimbawa, for instance, yung visa niya, and parang on the pretext na, halimbawa, paprocess natin yung visa mo, kailangan mo ipakita ng passport. Meron pong ino-offer na tamang trabaho po dyan, meron ng kontrata. Now, halimbawa, hindi naman nakailangan yung passport mo kasi yung visa mo na nakaseparate naman po. So, kailangan lang, halimbawa, magsumite ng tatawag natin ng photocopy ng passport. Yes po. Pero attorney, sa kaso ni Welin, 8 buwan na siyang standby So I doubt meron na talagang trabahong pupuntahan. So dapat hindi nila hinuhold yung passport talaga. Actually, tama po kayo. Indicative po yan, Kasi ayun po sa isang mga kasong napag-desisyon po ng nating POE, DMW, pag ganyan po katagal na paghihintay ng ating OFW, malamang sa malamang baka wala nga talagang trabaho naghihintay sa. Dapat po pag ganyan at hindi lang mapaalis, sabi ng batas natin, ng rules natin, na kung hindi mo kaya paalisin, ibalik mo yung passport, tapos i-reimburse mo dapat lahat ng nagastos ng OFW. It's not the other way around. Kasi po minsan yung mentality ng ating PRAs na pag hindi napaalis, akala nila ang may kasalanan, halimbawa, ang pinapabalik nila yung kumbaga baliktad, yung cost ng sila yung naniningil doon sa ating manggagawa. Tama, attorney. Tama po kayo. Kasi katulad ng nangyayari kay Welin, siya ang sinisingil. Parang lumalabas nga, gaya ng sabi mo, attorney, siya ang may kasalanan kung ba't di siya makalipad ng ibang bansa. Which is, sabi mo nga, the other way around. Sila dapat napoproseso nun. Sila dapat makaalis ng bansa yung OFW. Tama po. Anyway, attorney, maraming salamat po. Ano po bang gagawin natin? Tama po ba ipapatawag nyo yung agency para lang po marinig ni Ma'am Welin? Opo, ma'am, papatawag po natin ng ahensya niyo po, kayo na rin po, pupunta po, dudulog po kayo dito sa amin, pupunta po kayo dito, sasamahan po kayo ng staff po dyan, And para po may balik po ng agaran po yung passport niyo po.
So, attorney, no, I think that would be all. Maraming salamat po sa inyo at asahan namin yung mag-iagaran aksyon ninyo tungkol sa reklamo nito. Maraming salamat po, Attorney Eric. Maraming salamat po, Sir Tulfo. Maraming salamat. Mabubuhay po kayo. Yun naman, ma'am, no, babalikan natin doon sa sinabi ni Attorney. Magandang kanyang mga nasabi. Marami siya naibanggit. Ang mga kanyang sinabi kanina na kung saan hindi po pwede i-hold yung sinasabing passport for this case na sinasabi. And also as well, very concerning yung 8 months. Ngayon naman magandang sinasabi ng DMW na kung saan posible magkaroon ng sinasabing suspension of license dun sa agency. So ma'am, kung kayo ay malungkot, of course, dun sa sinasabing passport, rest assured po, makikipag-coordinate kami sa DMW para agaran po makuha ang inyong passport. Okay po ba sa inyo, ma'am? Apo. Alright. So, ngayon naman siguro, banggitin ko lang itong statement nitong kabilang panig. Nakausap ng Bitag staff ang recruitment officer ng Happy World Human Resource and Recruitment Agency Incorporated na si Miss Evangelista, pero tumanggi itong sumagot sa aming programa. Pero ayon kay Miss Evangelista, maaari daw bumalik si Welin sa kanilang opisina para ibigay ang mga dokumento at para malaman ito ang halaga ng kanyang babayaran. Ayaw pa rin ilabas yung sinasabing passport. Hindi din daw totoo na naniningil sila ng sa pagkain at bahay. Wala din daw silang sinisingil na 17,000 pesos. Ang tanging sinisingil laman daw nila ang 4,662 para sa medical, vaccine at biometrics ni Welin. Well, kung ako tatanungin nung agency, kung 4,000 lang pala yung sinasabing na kailangan bayaran ni ma'am, bakit nyo po kailangan i-hold ang sinasabing passport again? That is a personal property. Kung misto lang sangla ATM nga, bawal. What more ang So I do not understand bakit ginagawa nitong agency. Kung tutusin mo, may utang na yung mismong agency. Bakit? Kung i-compute natin yung sahod ni ma'am kada buwan na dapat makukuha niya, mas malaki pang utang ng sinasabing agency na to dito kay ma'am kesa dun sa buisit na 4,600 na kailangan niyang bayaran. Ngayon naman siguro, manawagan ako sa Happy World. Happy World Human Resource and Recruitment Agency Incorporated. Ang aking mensahe lang naman dito para sa Happy World, unang-una, bawal po i-hold ang sinasabing passport ng isa nyong possible na OFW. Dapat, kung hindi nyo naman madideploy, also as well, she has the right and the freedom to switch to another agency. Kung sinasabi nyo may utang siya, wala pa rin kayong karapatan na i-hold ang passport for this said reason. Kagaya ng sinabi ng ating DMW kanina, ang dapat gumagastos para sa ating OFW ay ang agency. But then again, if atras ang ating OFW for the reason na hindi makapagbigay itong sinasabing agency ninyo ng trabaho, then ang may kasalanan ang agency at hindi po ang ating kababayan na OFW. So, ang mga sabi ko dyan sa mga taga Happy World, ang mga tao ninyo hindi po happy kundi sad. Yan ang aking huling mag-imensahe para sa inyong lahat. At ma'am Wedlin, no, maraming salamat po sa inyo sa paglapit dito po sa amin. Asahan namin yung magiging agaran aksyon ng DMW at ng update po. Alright po, ma'am? Opo. Salamat po, sir. Kami din po nagpapasalamat, ma'am, sa paglapit ninyo dito sa aming tanggapan at tuluyan po kami makikipag-ugnayan sa inyo kahit naman po tapos na po ang ating pag-iere tungkol po sa reklamo ninyo. Alright po, ma'am? Opo, sir. Thank you so much. Alright. Maraming salamat din po, ma'am. At dyan po tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag. Ako po si Carl Tulfo, anak ni Ben Bitag Tulfo, at ito ang hashtag Ibabitag Mo. Salamat po kay Sir Ben Tulfo at Carl Tulfo dahil pinakinggan niyo po ang aking reklamo, at kung hindi po dahil sa inyong programa ay hindi ko po makukuha ang hinahabol kong passport sa aking agency. At maraming salamat po sa DMW, tinulungan niyo po ako na makuha ang passport ko sa aking agency. Natanggap ko na po ang aking passport at NBI sa office ng DMW. Thank you so much ng maraming.